maglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa mula Lunes hanggang Linggo. Aalawin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWTL. The proceeding program expresses only the opinions and views of its respective block timer, producer, radio announcer, writer, and production staff, and does not in any way reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP rules. Sabi sa awitin wala daw pong maiiwanan. Talagang wala kaming iiwanan. Lahat tayo sama-sama sa isang magandang programa dahil ngayon po mga brad, mga sis, at mga kababayan sa ating bansa at sa buong mundo, isang ipagmamalaki po natin, talagang hindi po biro na ang ating guest ay talagang ipagmamalaki po natin. At tatlo po sila, pero yung una natin talagang very inspirational ang kanyang istorya. Talagang gaganahan kayo at pag kayo hindi na-inspire sa kanyang istorya, hindi kayo tao. Sigurado po. Kaya inaanyayahan ko lahat ng kapatiran, lahat ng chapter, lahat ng council, maging yung atin po ng National Convention sa Albay, mga kababayan natin na nakikinig po sa radyo, sa DWBL. Ito pong istoryang ito ay pangkaraniwan po to, hindi po to palagi ang naririnig ninyo. Talagang hahanga kayo sa isang taong to, talagang gaganahan kayo, ma-inspire kayo at magiging halimbawa sana kung hindi man sa buhay ninyo, sa mga bata ninyo, mga anak, mga pamangkin, mga apo, gayahin po ang naging story niya at papaliwanag niya sa pamagitan kanyang passion at iba pang bagay sa kanyang ginawa kung bakit gano'n na lamang ang nangyari sa kanya. Pero bago natin yan, magpe-play muna tayo ng video at ipapasok natin siya. Gusto ko lang sabihin, for some, mga nakarang taon natin, dumanas tayo sa ating bayan, sa buong mundo, ng pandemya. Ang parang sinasabi dito ng Panginoon gagawin ko kayong pantay-pantay. Di ba yung tayo nan walang mga restaurant, walang mga sinihan, walang mga concert. Talagang mga nasa bayan na sa Pilipinas, merong buwan na wala pang ang tricycle hindi ka talaga makakalabas. Kung gusto mo lumabas, maglakad ka. Kung mayaman ka naman, may kotse, o di magkotse ka. Kung wala ka naman sa sasakyan, talagang mapipilitan ka maglakad. Matanda ka man, bata, pilay o ano man, maglalakad ka sapagkat walang tricycle. Ang ibig ko sabihin, yung bagay na yun talagang ginawa ng Diyos na pantay-pantay ang tao. Pero sa pagkakataon ito, sabihin na natin na paging pantay-pantay man ang turing ng tao, minsan naiiba pong yung kapalaran ng tao. Minsan nasa ilalim ka, pero bago malaman iangat ka ng Panginoon, iangat ka hanggang nandun ka na sa tuktok. Ang istorya ng ating papakinggan ay istorya po na siya po ay nasa ilalim sa kanilang company at unti-unti, before you know it, siya na may-ari ng kanilang establishment o ng kasabihin natin kanyang restaurant. Pero bago yan, ang video ipi-play natin tungkol po sa kanya. Panoorin natin.
Ayan na po. Balik na po tayo sa studio at ngayon po ay papasok na po natin ang ating guest. Siyempre, mapapakinggan po ninyo siya at magpapakilala muna siya sa atin. Yan, pasok po muna natin si Brad Marvin Aguda. Ayan na, nakitang-kita po. Nako, swerte po natin. Ang taong magbibigay sa atin na talaga ng tunay na inspirasyon. Brad Marvin, bumati ka sa iyong pagkakataon. At kung ano mong opening statement mo, gawin mo. Magandang araw po sa atin mga Brad, mga sis sa buong Pilipinas at buong mundo. Ako po si Marvin Aguda, dito po ako naninirahan sa Italy. Owner po ako ng isang pizza restaurant dito sa Italy na dating sa totoong talaga po ay dating janitor ng restaurant na ito. Magandang umaga po. Wow, talaga naman, no? Kita ninyo, from janitor to owner. Yan po, bihira yan. Bihira ka maka-encounter na ganyan istorya. Kaya talagang magandang pag-uusapan natin to. Dahil talagang i-inspire po kayo niyan. Sabi ko nga kapag hindi kayo napektuhan, matigas ang puso nyo, hindi kayo tao. Hindi kayo tao. Kaya ako nga, nung first time narinig to, talagang ako mismo, talagang wow, nagalak ako. At talagang, siyempre, nakita ko yung ganyang inspirasyon na sana, bata pa ako kasing katulad niya, senior na tayo, kaya siguro hindi na yung mga, pero sana sa mga anak ko, mga pamangkin ko, sa isang anak, isa lang pala anak ko, sa anak ko, sa mga pamangkin ko, sana magkaroon din silang ganyang pagkakataon. Pero, hindi yan basta-basta nangyayari. Ituturo sa atin ni Brad Marvin kung ano nangyari, kung anong ginawa niya. Kaya ibibigyan natin siya ng pagkakataon magkwento sa kanyang pangyayari. Brad Marvin, sige, umpisan mo yung paano ka napunta ng Italy, ano bang ginagawa mo muna sa Pilipinas, at ikwento mo sa iyong pagkakataon. Bali ako po ay gumraduate sa PMI College diyan sa Santa Cruz, Manila. Tapos nung time po na pag-graduate ko, yun naman po yung napakahirap makakuha ng trabaho sa Seaman. Kaya ako po pero ang magulang ko po nandito na sa Italy. Nag-try lang po ako na pumunta dito na pero mas gusto ko pa rin syempre yung aking tinapos. Nag-try po akong pumunta dito hanggang sa nakakuha agad ako ng trabaho dito. Ang trabaho po dito kasi ng mga TNT, kagaya ko nag-TNT na ako, ay mga domestic muna. Domestic, naglilinis kami ng bahay, ng mga opisina, ng mga restaurant. Ang kagandahan lang po nangyari sa akin na napapunta po ako sa restaurant sa paglilinis dito sa restaurant na ito. Ang kagandahan din po ay ako'y mahilig po talaga ako magluto. Passion ko po ang pagluluto. Tapos yung amo ko, ang amo ko dito ay amo ng inay ko sa bahay. Nililinis ng inay ko yung bahay nila. Ay sinama ko dito sa restaurant para maglinis. Nagustuhan nila ako. Tapos hanggang sa kinuha na nila ako, lagi na ako dito nagtatrabaho pang araw-araw, linis banyo, linis ng mga yung salas, yung dito sa pinakamalaking pwesto rito, lahat hugas pinggan, lahat ng pinakamahirap na trabaho dito, akong naglilinis hanggang sa nagustuhan nila ako. Hanggang sa ang amo ko ay parang tinatamad siya nung araw na yon, tinuruan niya akong maggawa ng dough. Doon nagsimula. Ganun ba? Kita niyo yung circumstansya, di ba? Gumawa ang Panginoon ng isang circumstansya, no? Napagod yung amo mo at yung naging umpisa. Sige, kwento mo. Bigyan mo ng diin. Ang kagandahan naman po noon, noong siyempre mga 1 taon na ako, 2 taon na ako sa kanila, parang ganun. Habang nagagawa yung amo ko, hindi niya alam na ako'y nanonood. Nanonood ako habang ginagawa niya. Nung pinatry niya sa akin na subukan, Marvin, turuan mo na ako, subukan mo maggawa ng dough. Binibilog po kasi yun, binibilog sa kamay. Nung nakita niya, bakit marunong ka? Sabi niya sa akin. Sabi ko, tinitingnan kita kasi kung paano ka magbilog. Sabi, ang galing mo naman. Natuwa siya na marunong ako. Naku, kinabukasan. Pagkatapos ko maglinis ng banyo, maglinis lahat dito, tinawag agad niya ako, Marvin, mamaya na yan, ikaw na uli ang maggawa ng dough. Ako na uli hanggang sa
Araw-araw nagawa na ako ng do, araw-araw. Yun, Wow. nagsimula na, nagustuhan na niya ako na nagagawa ng do hanggang sa parang nagkasakit siya. Ang ginawa niya, sabi, Marvin, lagi akong may sakit, ikaw ang tuturuan kitang magluto naman. Yun, nung ako'y nagluluto, nung natuto ako magluto, ayun doon na po nagsimula. Tapos, di na marunong na ako, talagang natutuwa ako kahit na kasi ako pa rin na naglilinis, ako pa rin na naghuhugas ng pinggan. At the same time, sa oras ko, ay magagawa ako ng do. Parang dumami yung trabaho ko. Pero Brad Martin, hindi ka naging maarte ha? Hindi ka naging maarte ha? hindi po talaga ako nagreklamo na, boss, hindi doble, naging triple pa ang trabaho ko habang binibilis ang dati, hindi ako nagmamadali maglinis dahil kailangan ko linis na linis ang mga banyo, ang pinggan, malinis na malinis, mga baso. Hindi ako, ngayon, ano nangyari, binibilisan ko yung trabaho, tapos at hinahabol ko para magawa ng do. Ang meron man nagsasabi sa akin na yung mga matatagal na dito, dapat dyan, inaalisan mo na kasi triple na yung trabaho mo, hindi naman dinadagdagan sweldo. Kaya lang po, ako talaga, wala po akong reklamo. Ang naging good karma rin po sa akin, eto, nabigyan ako ng pagkakataon na mabili ko yung pizzeria kasi ayaw na nila. Tapos yung amo kong lalaki na nagturo sa akin, na heart attack siya. Kaya hindi ko ginusto, hindi sa iyo 'yan, hindi sa iyo, hindi mo ano 'yan eh. Yun nga po. Kaya nagkaroon din ng pagkakataon na yung amo kong babae, tinuloy namin ng 5 taon. Tapos yung sinabi ng amo kong babae, Marvin, ibebenta ko na to. Ito po yung isa sa magandang kwento din. Nung ibebenta na ng amo ko. Pakinggan natin 'yan. Apo. Nung ibebenta na po ng amo ko yung pizzeria, may bibili na po na pumasok na yung mga abogado, mga notaryo, pumasok na dito. Nung pipirmahan ng amo ko yung kontrata na bentahan, biglang umiyak yung amo ko. Sabi niya, hindi ko kayang ibenta. Sabi niya gano'n. Sabi ng mga bibili, aba, hindi po pwede yan. Nagbayad na kami ng abogado, ng notaryo, nandito na yung mga dokumento. Pwede hindi mo ibebenta. Parang hindi ko pa kaya. Sabi niya gano'n. Tapos, nag-iyak yung amo ko. Tapos, nung nag-iyak yung amo ko, sabi, sige na, pwede na kayong umalis. Hindi pwede. Hindi pwede yan. Magbumulta ka. Sabi ng amo ko, sige, babayaran ko na yung multa. At kahit na ihablan niyo ako, at tatanggapin ko yung aking pagkakamali. Pero hindi naman po umabot sa hablahan. Pinagmulta yung amo ko. Di na habang nag-iiyak nag-alis na yung bibili. Habang nag-iiyak po yung amo ko, syempre, amo ko siya nung buhay pa yung kanyang asawa. Tapos 5 taon naming itinuloy ang pizzeria. Di syempre, yung amo ko, para ko na siyang kapatid, para ko na siyang tiyahin, para ko siyang ina, para matalik na kaibigan. Sabi ko sa kanya, Senyora, huwag kang mag-alala. Ginanon ko sa balikat. Huwag kang mag-alala at ako ang bibili ng pizzeria. Binibiro ko lang para tumahan. Para siya itumahan. Lang naman po ang kaya kong gawin para lang mapasaya. Binibiro. Nung sinabi ko niya yun, bigla siyang tumahan talaga. Tumahan. Sabi niya sa akin, oo nga no. Ba't hindi ikaw ang bumili? Sabi ko, naku, nagbibiro lang ako. Sabi ko, Senyora, ang pera ko, pinadadala ko sa mga anak ko kasi ang anak ko nagka-college, nagka-high school, private sa Pilipinas. Sabi ko, hindi ko kayang bumili dahil wala talaga ako natitirang pera kahit konti. Binabayad ko ng bahay dito, pagkain, transportation. Kaya details yung pera ko talagang as in wala po talaga akong pera. Ang sinabi ng amo ko, huwag kang mag-alala, kakausapin ko yung manager ng bangko ng pizzeria kasi po merong account ang pizzeria sa bangko, meron siya yung sariling account. Kinausap ng amo ko yung bangko. Tapos tinanong yung aking mga documents, regular lahat, sumusweldo. Yun, doon po napautang po ako ng bangko dahil din sa amo kong babae. At nag-guarantee pa siya na kung hindi ako makakabayad, siya magbabayad. Imagine niyo po yung napakalaking tulong po ng amo kong babae
At yung amo kong lalaki ang nagturo sa akin, siya naman po ang talagang sila ang talagang bumuhay sa akin dito, yung mag-asawa. Ang galing. Alam mo, habang Opo. nakikinig ako talaga natatouch ako, parang naluluha na rin ako. Alam mo kasi kung bakit, parang similar to the story of Joseph sa Bible, sa Old Testament. Di ba parang parang apyang dating niya na una, although sabi ko, Mm, tapos yun ba, may circumstansya, di mm. ba, hanggang sa before he know it, naging prime minister siya ng buong Egypt. Kaya naging ganun kalakas siya, samantalang, di ba, binenta siya ng mga kapatid niya. Parang, although hindi naman ganun nangyari siya, pero parang ganun in a sense na from lower, From lower. hindi parang inaano mo, hindi circumstansya nagdaano sa iyo nagbubukas ng pinto sa iyo, hindi ikaw mismo eh. 'Di ba sabi mo wala kang pera para bilhin yung restaurant. Opo, talagang sinabi ko po talagang totoo. Baka po mamaya sinabi ko, Galing. bibiling ko tapos wala naman pala akong pera. Kaya Oo, tama. walang pagsisinungaling. Sinabi ko, teka muna Nadia, senyora, nagbibiro lang ako. Wala akong pera. Pero siya talagang gumawa ng paraan. Pero ngayon po, yung amo ko pong babae na yon, si Senyora Nadia, ay siya naman po ang aking tauhan dito na kasyera. Baligtad Nagkakasera po siya, pero wala naman po kasi siyang trabaho, wala siyang ginagawa sa bahay. Sabi niya, ba? Marvin, magtatrabaho na rin ako sa pitcheria, wala naman akong ginagawa. Tinang Oo, po, kahit kasi- naman po siya ay amo, ayos pa rin. Kasi ikaw naman talaga may-ari na eh, di ba? Opo, ako na po may-ari. Ikaw na may-ari eh. Kaya lumalabas, empleyado mo na talaga siya. Hindi Opo, partner. babayad ko na po siya ng tax, meron po siyang parang Ang payslip. galing ng istorya, no? Opo. Kaya nga, Joseph ang istorya mo, Brad Marvin Aguda. Kaya ang ganda. Talagang Thank you po. kahanga-hanga. Sabi ko nga, ikalat niyo itong istoryang to. Iparinig ninyo, i-share nyo, sabihin nyo, anak o pamangkin o apo, yung mga kamag-anak nyo, pakinggan nyo itong istorya ni Marvin Aguda. Pag hindi talaga kayo natouch, inspirasyon niya para magaya, para nakikita ko rin dyan, lagi nyo sasamahan ng prayer, di ba? Ako po talaga ay laging nagdadasal hanggang sa ngayon ay ang aking pong pagdadasal at pagsasalamat sa Panginoon ay hindi ko po nakakalimutan. Yes, siya nagbubukas ng oportunidad eh, di ba? Hindi naman sinasadya, nagkasakit yung amo mo. Opo, talagang hindi po talaga sinasadya nangyari. Naging details yung pangyayari hanggang sa nakakarating po ako dito sa kinatatayo ko ngayon. Yes. Pero ang isang bagay din na Marvin, yung passion, narinig ko yung passion mo. May passion ka sa Opo, pagluluto. isa po yun talaga. Kasi kung hindi ka rin naman magaling sa pagluluto, hindi bibigay siya, masisira yung pangalan. Kasi siyempre, siguro yung pizza nyo tradisyon na yan, matagal na yan, di ba? Ikwento mo muna yung background ng pizza mo, kung gaano kasarap, kung gaano dinadayo. Ikwento mo din. Ito pong pizzeria ko ay alas 7 po ng gabi ang aking bukas. Alas 7 ng bukas ko hanggang alas 10 ang take out. Alam niyo po ba na itong pizzeria ko, alas 6 pa lang ng hapon ay may pila na sa labas. Wow! At ang telepono po ay yung landline namin ay walang tigil ang ring ng ring hanggang sa dadating ang kliyente na yung mga matatagal naming kliyente, yung mga matatanda dito ng Italiano, dadating na, ano ba naman kayo? Sumagot naman kayo sa telepono. At sabi namin, hindi na namin kaya sumagot. Ayat na hindi ka nga makapasok kanina sa dami ng tao. Minsan talaga lalo na po ang Friday, Saturday, Sunday. Dati ano po, yung kalma lang yung Martes, Merkules, Huwebes. Ngayon po, sarado po kasi ako ng Monday. Simula Martes hanggang Linggo, puno po kami, punong-puno. Grabe, ano po talaga, blessing na blessing at talagang kulang po ang lutuan. Ang sinasabi ko po ay kulang ang lutuan. So nakakailang do or whatever na paano mo kinakount yun yung sa isang araw yung ang akin pong talagang piniprepare 200 pizza a day, 200. Oh, dami okay. Opo, pero lagi po akong may palabis na 30 pieces o 40 pieces, 240, 230. Lagi po kami palabis noon. Opo. Pero sa totoo lang po wala pong yabang, yung 240 from
pag Friday, Saturday, Sunday, 240. Sold out po yun. Sold out talaga. Galing. Okay. Opo. So yung boss mo nung una, yung amo mo, yung kanyang trade secret ko yung kung bakit masarap yung pizza nyo, sinabi rin sa'yo, siyempre. Opo, lahat po yun. Wala po. Wala Lahat na yun. pong hindi binigay sa akin ng amo ko yung namatay. Wow. Kaya Kita mo, po, ang aking pong pizza ay kahit po uso na ngayon yung pizza na mga bagong timpla, yung mga ang ingredients ko po ay talagang pizza na Napolitana. Yung po yung kasi, ang pizza po talaga sa buong mundo ay nagsimula po sa Napoli, sa Naples. Okay, sa Opo, Naples. taga doon po yung amo kong namatay na lalaki, taga Naples po. Kaya Opo. pala yung sikreto ng pagluluto ng pizza, alam na alam niya, no? Opo, alam na alam niya, pati lasa, pagka yung ang lasa ay hindi to galing Napoli. Yung kasi po yung mga Napolitano po matatanda. Oo. Oo, ano po 'yon, may sarili Kaya po talaga silang ingredients. Kaya ang Italiano, alam nila, no, pag kunyari magpanggap ka na yung galing sa Naples, yung pizza, alam nila no, yung lasa pa lang di ba? Opo, alam na nila, opo. Tsaka po yung ang akin ang pinakamahirap na gawing pizza kasi po ang akin ay pugon. Hindi po ako gas, hindi po ako electric. Anong advantage ng pugon kumpara mo sa ginagawa ng iba na electric ang kanilang ang ano po yung amoy ng yung kumbaga sa pandesal, sasabihin nyo ang pandesal ay mas masarap sa pugon. Ganon din po. Yung tinapay, nagkakaroon ng konting lasang usok, yung mga ganyan. Opo, ang akin po sa luto sa kahoy po. Pero hindi naman nagdadagdag ng yung parang delikado, yung okay naman dahil sanay ka na. It's a matter of wala naman pong delikado. Ang mga delikado lang naman po kung hindi niyo na lang po talaga babantayan mabuti ay masusunog po yung ilalim ng pizza, yung mga technique po ay alam po na. Opo. Tinuro sa iyo ng yung matandang yung naging amo mo no. Kaya ang galing talaga. Yan, Opo. Talagang old ways dahil yung pinaka matandang technique ng pagluluto ng pizza po ang natutunan ko. Kaya dinadayo yung iyong pizza. Pero pag pumunta ka ng Pilipinas, meron ka bang balak na magtayo rin diyang ganyan dito sa Pilipinas? Nagbabalak na po kami sa San Pablo. Taga San Pablo po kasi ako San Pablo City. Ganun ba? Nako, pag nalaman niya ng mga maraming Pilipino, talagang kukontakin ka. Yayayain ka na panoorin yung video na to para malaman nyo. Mamaya siguro baka dapat mapanood po nila yung video natin yan. Hindi kakalat to. Alam ko itong video na to i-share kasi very inspirational yung iyong istorya. Kahit na hindi mo lagyan ng drama yung istorya mo mismo in itself talagang kumbaga talagang matutulog ang kanilang mga puso na talagang gawin nila yung nangyari sa iyo. Siyempre, kasama na yung prayer, yung passion, yung talent mo, yung passion. Kasi naging talent mo ng husay ng pagluluto. Kaya nga nagulat yung amo mo aba, ang dali mong matuto. Yung pala marunong na agad. Okay. So, magandang balita. Pero ngayon, ikaw, siyempre, sa yung talagang tinig, paano mo yung mga kababayan natin, sabi ko kanina yung pag-uumpisa, di ba, naghihirap ang Pilipino, ang third world country pa rin tayo, inaapi tayo ng ang mga politiko, kaya nga ikaw, swerte ka, okay ang mga politiko dyan sa Italy. Dito talaga, ang gulo-gulo ng mga politiko namin. Kaya nga, anong mensahe mo sa mga Pilipino na mangyari di sa'yo? Kasi nakita ko sa'yo, nagtiyaga ka. Kita mo, ikaw na nagluluto, pwede ka na magmalaki. And yet, ikaw pa rin ang janitor. Naging 3 pa yung trabaho mo. Tagaluto, janitor, lahat-lahat na. Anong pwede mong bigay na mensahe sa mga Pilipino in terms of pagtsatsaga at ano pang bagay? Sige, sa iyong pagkakataon. Itulak mo sila sa magandang buhay. Opo, para ano rin ang yung mga nagsisimula kagaya sa mga restaurant o kaya sa mga opisina, sa mga bagong trabaho, mga engineer, mga ganyan. Kasi kahit mga engineer, architect, mga cook, ayun, sa umpisa kasi kailangan nila talaga makikisama. Tapos, yung isa sa susi ng tagumpay talaga ay
yung pagtitiyaga. Mhm. Kahit na mataas na yung iyong kinatatayuan ay Mhm. ang pagtitiyaga talaga ay kailangan. Kagaya ko na yung akin nga sinasabi yung napag-usapan kanina, kahit na tatlong beses ko nang binibilisan yung trabaho ko, triple na yung trabaho ko, ay pinagtatiyagaan ko pa rin dahil nga may pangarap. Ang pangarap Tama. ay yan ang susi ng tagumpay. Siyempre, Kaya nga. salamat. At saka inspirasyon mo yung mga anak mo rin, Ayun siyempre. po, yun po. Isa po yun, ayun nga po, nakalimutan ko naman. Dahil nga rin, ako ay may pinag-aaral sa Pilipinas. Isa yun sa naging tagumpay ko dahil ayoko mawawalan din ng trabaho. Baka pagka inutusan ako tapos senyora, may ginagawa pa ako kasi hindi ko pa tapos yung ano. Ang ginagawa ko para hindi na lang ako magreklamo at hindi na lang walang diskusyonan, wala silang masabi sa akin, binibilisan kong trabaho at para kung may utos pa man silang panibago ay magagawa ko pa rin. Aha, Kahit okay. na mahirap ay talagang aking pinagdaanan yun talaga ng Kaya nga. pinag-igi, kumbaga. Pero Brad Marvin, yung pangarap, nakikita mo na ba? Hindi ka pa nag-uumpisa magpunta ng Italy. Parang nakikita mo na ba sa buhay mo na talagang mangyayari yan? Hindi Sa yung po. pangarap? Talagang hindi. Hindi ko po pinangarap kasi po nga ang aking bata pa naman po ako ng mga panahon 'yon. Ang iniisip ko talaga ay naka-focus ako sa pagiging seaman. Nakakala ko po talaga magiging seaman ako eh. Kaya nga. Talagang hindi ko po inisip na ako'y mapapaigi dito. Ang kadikit ng tagumpay ko na isa nga ay mahilig lang talaga po ako magluto. Pero pinangarap na maging owner, maging sa kinatatayan ko po ngayon, hindi ko po talaga pinangarap. Galing Opo, talaga. opo. Kaya nga talagang nga. Yung Providence nga, siyempre, dun Mm. sa taas. Kaya yung pangarap mo maging seaman, iba pala ang pangarap ng nasa taas. Parang si Opo. Joseph na, parang ganun parang biblical character no? Mm. Yung inaasahan hindi yan ang purpose sa'yo iba Kaya talagang tayo magdepende lang lagi sa taas, di ba, Brad Marvin? Kaya nga, kaya nagpapasalamat kami sa iyo at sana itong storya mong to talagang share nyo mga nakikinig. Yung mga nakikinig sa radyo kasi radio program din tayo. Hindi to live streaming lang o YouTube lang. Hindi tayo vlogger, kundi radio program tayo. Kaya yung mga nakikinig sa DWBL 1242 kHz, sana tingnan niyo, panoorin niyo kami sa DWBL 1242 radio doon po sa Facebook para nang sa ganun makita ninyo yung pangalan ng buo ni Marvin Aguda. Marvin, meron ka bang parang contact number or what o na gusto mo i-share sa iyo din para nang sa ganun yung mga inspired punta ka ng Pilipinas kukontakin ka ng ganun kami rin magtayo ng kung meron kang magiging di ba yung franchise or whatever. Opo. Hindi po, bali wala pa naman po akong contact number. Ang yung Facebook ko Marvin Aguda. Siguro isa naman po ako sa Facebook siguro. Tapos Sige. yung pong sa San Pablo, ko rin naman po sa Facebook Sige. Pag na lang, sa arangkada talagang namin yan, i-announce namin yan once na inumpisa mo na yan sa San Pablo. Okay. Thank you. Maraming salamat alam ko busy ka sa iyong restaurant. Salamat sa 30 minuto na inalay mo para sa ating mga kababayan. Hindi to para just for us, kundi sa ating mga kababayan. Lalong-lalo na yung mga nanghihina ng loob, may pag-asang tao. Ayan, umasan lang tayo. Okay, maraming salamat. Maraming salamat. At shoutout din po sa IADA Italy, yung aming pong SRP dito. Baka may gusto pang batiin sa pagkakataon. Mga taga San Pablo, kasi inaabot mga taga San Pablo. Ang radio program na ito, malakas sa San Pablo. Okay. Mga taga San Pablo, mga SRB sa San Pablo, shoutout sa inyo lahat dyan. At saka kay Broad Founder June Cristobal, nagaling na po siya dito. Nakakain na po siya dito sa pizzeria ko, dito sa Italy.
Wow. Sana Opo, opo. matikman namin minsan yung mga pizza na masarap. Nandito sa backdrop ko nga nakikita, pinapakita niya. Opo. Yung mga Okay, pictures. Okay, sige. Ah, Maraming salamat, opo. Lopez. At sana Aligat- hindi ang huli magkaroon pa tayo ng part 2 sa ating usapan. Pag hindi ka, Opo. alam ko busy ka, nanakawin uli namin yung mahalaga mong minuto. Para na sa ganun mapakinggan ka uli. Opo, Sa opo, iyong opo. bagay. Sige, salamat. Maraming salamat. Thank you po, thank you. Thank you, LFS. Okay. Okay, habang inaantabayanan po natin naman ang pagpaso ng pangalawang segment, ang mapapakinggan naman po natin. Okay, yan na po. At nandiyan na po sila, pasok na po mga Brad and Sis, Brad Emmanuel at Brad Micah de Guzman. Wala pa sila. Nandiyan na. Sige, ayan, nakikita ko na. Nako. Hindi ba kayo na-inspired? Yung edad yung yan. Sana gayahin ninyo ang nangyari sa buhay ni Brad Marvin, ha? Talagang, kumbaga, kahanga-hanga at talagang very inspiring yung kanyang istorya. Sige, bati muna kayo, Brad Emmanuel at Micah. Si Emmanuel, hindi yan Brad. Kasi ang magandang topic natin. Sige, Brad, sis Micah, bati ka muna. Hello po. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po si Michael de Guzman from, Kamusur po ako. From Perpetual Health, Iriga City. Wow, ang galing ha. Kaya from Kamusur, papakinggan natin. Opo. At ikaw naman, kaibigan Emmanuel Aquino. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po si Emmanuel Aquino, 20 years old po mula sa San Pablo City, Laguna po. Kasalukuyan pumapasok sa Pamantasan ng Lungsod ng San Pablo. Kumukuha ng course ng Bachelor sa Singing at Komunikasyon po. Yan po. Okay, sige. At sa mga hindi nakakalam, si Emmanuel Aquino, kaya nga Aquino, anak yan ni Jackie Aquino. Nakita niyo, gwapo rin, kasi katulad ng mama niya na maganda. At siyempre, ang ating magaling at isang magiging teacher in the future na magandang si Micah de Guzman. Sige, ang ating topic ay tungkol sa maganda ba ang maging prat member sa part ni Sis Micah at doon naman kay Sir Emmanuel Aquino na hindi prat member, bakit ayaw mo maging prat member? Yung bagay na ano bang mga nalalaman mo, ano bang bagay na kung bakit hindi ka pumapasok, yan ang pag-uusapan natin. Si Sis, kaya sasabihin ko yung Sis, kapag Sis yan ng SRB. Ikaw Sis, Micah, bakit ka pumasok ng SRB, anong taon, hanggang ilang taon ka na ngayon SRB, at anong experience mo? Maganda bang buhay SRB? Hindi lang SRB, prat member. Wag na yung SRB mo nang banggitin, yung prat member na lang. Maganda bang buhay ng isang may prat, Sis Micah? Sige. Sa pagkaano po, maganda po siya kasi marami po kami natutulungan. Hindi naman po siya yung pong sinasabi po na bad influence, ganun po. Kasi ako po, bilang fraternity po is, po siya, parang natutulungan din po yung pag-aaral ko kasi motivational ko po siya. And then, yung mga nagsasabi pong masama po na po sa fraternity, hindi po yung totoo kasi maganda talaga po siyang na maging fraternity. Pero hindi ko naman po sinasabi na may pumasok. Kasi po, sa experience mo lang, ang sinasabi mo lang, yung nangyayari sa'yo. Yung experience ko po is, maganda po siya kasi, yun nga po, marami po kami natutulungan. Yung tulad po ng service, yung
feeding program, ganun po. Tapos, pumupunta po kami sa mga tribo po ng dito po tulad po dito sa amin, sa malapit po dito, sa Mamoko. Aha. Okay. Bago ko tanungin si Emmanuel Aquino sa kanya ng mga experience na hindi prat member, at tatanungin natin siya may balak ba siya maging prat member in the future, pero mamaya na yan. Dudugtungan ko lang sinabi mo, Sis Maika, no? Kasi sinabi mo nga ang kagandahan ng fraternity ngayon, marami kayo natutulungan. Kami naman sa panahon ko, nung ako sa UE Recto, 77, ang gulo namin, ang gulo nun. Puro, pag hindi ka prat member, kawawa ka. Yung panahon na yun. Talagang pag prat member ka, lalo na sa UE, kami sa SRB, siga kami. Kasi kami isa sa talagang dalawa lang malakas na fraternity doon, yung isang prat at kami. Talagang matindi kami noon. Kaya, wala kaming service noon. Hindi uso service noon. Ang service noon, rambulan. Talagang puro gulo. Anyway, ibang experience doon. Pero hindi ko rin pinagsisihan. Siyempre, may mga bagay, may mga aral na natutunan ako sa akin bilang SRB. At namulat ako din ng maaga dahil sa organization na yan, namulat din ako sa mga organization, lalo na sa organization pampolitika, namulat ako sa mga ganyan. Kaya maaga pa lang mulat ako sa nangyayari sa ating bayan, sa mga kalokohan ng ating mga politiko. Namulat ako dyan. Kaya naging komentarista ako. Okay, ikaw naman, Emmanuel, mabuti at matalinong anak ni Sis Jackie Aquino. Iniyayaya ka ba ng nanay, ng mama mo maging SRB din, Emmanuel? Usually po, ngayon po hindi naman niya po ako natatanong pa kung gusto ko pa sumali po. Okay. Pero sa nakita mo kay mama mo, maganda ba yung pagkakaroon ng fraternity? Wag na, parang na yan, baka magalit yung mama mo. Ikaw na lang, bakit ayaw mo, anong advantage ng hindi frat member? Bilang estudyante, hindi ka ba natutulungan? Kunyari, dahil wala kang frat, libre ka kung sinong gusto mong maging kaibigan, hindi ka namimili ng kasama. Hindi, kasi pag frat member, kahit na ayaw mo minsan yung brad, mapipilitan kang samahan yan di ba? Kasi brad mo Pero ikaw, na hindi frat member, anong pwede mong idugtong sa mga nangyayari sa iyo bilang estudyante, Emmanuel? Ayun po. So first of all po, I will define muna po yung fraternity po. Sige. Po, wow. Talagang po, sige lang. Siguro po, yung fraternity nga po is like nasasabi po kanina ni Ate Maika po na may mga mission po sila, like ginawa po nila ng yung may mga nag-help po sila, umakit po sila sa tribo po. Tama po, di ba? Tama po, Ate Maika. Ayun po. So, yun nga po, yung fraternity po is parang may mga mission po. Then, hindi naman po natin masasabi like yun po. Hindi po agad sa disclaimer lang po, baka mamaya mabash ako. Hindi, okay lang. Hindi, anyway, remember, mass comm student ka. Masanay ka na mabash kasi ang isang mass comm student, broadcaster ka in the future, sanayin mo na sarili mo. Sige lang, Emmanuel, tuloy lang. Ayun po. As of now, may mga connotation po tayo like yung kapag sinabi pong fraternity, ito po yung parang may yung parang may mga gulo po na pinapasukan, yung mga ganun po na parang word po na gulo. Pero yun nga, gaya po sinabi po natin, Maika, na di naman po lahat. So, if ako po itatanungin nyo gustong pumasok sa mga ganun po, siguro po as of now, hindi ko pa po siya naiisip. Kasi, instead naman po, meron naman po, instead ng fraternity po, may mga organizational naman po na groups na pwede ko pang pasukan. Like, promoting ng leadership po, yung mga ganun po. So, hindi naman po yung sa kaibigan po, sa pagkakaibigan po, hindi naman po lumalayo na kapag po, like nga po inyo, fraternity po, like SRB, isa po, tawag po sa inyo is brothership code po, di ba? So, para, yung iniinyo po is, kumbaga, samahan po siya. So, kapatiran. Yun po, kapatiran. So, para naman po sa akin, sa organizational mga naman po, is may ganun din naman po.
So, as a student pa lang po, so hindi ko pa po siya iniisip. Mas nagpo-focus po ako dun sa mga organization lang po na parang malapit po sa akin. Yun po. Okay, okay, sige. Tanggap mo ba? Tanggap mo ba si Micah? Yung sinasabi niya, na yung pagiging hindi niya prat member? Anong pwede mong reaction? Pwede kayo magtanong sa isa't isa. Pwede mo tanungin na sabi mo kay Micah, Micah, kung papasok ba ako ng fraternity, tutulungan mo ako na pagpahirapan. Anyway, ganito. Sis Micah, yung sa leadership, friendship, share ng ating cardinal principles, paano mo sinasabuhay yung friendship, yung leadership, at yung service, Sis Micah, bilang cardinal principle natin? So, yun nga po, di ba po, yung kapag kapatiran po, wait lang po. Kinakabahan lang. Huwag kang kabahan, ha? Magiging teacher ka, 3 taon na lang, teacher ka na, o 2 taon na lang. Kaya First time ko po kasi ito. Kaya, pasensya na po. So, yun nga po, yung 3 cardinals na sinasabi po sa atin po sa SRB. Sarili mong pananaw, yung wag mo nang I mean, sa akin pala. Oo, kaya nga kaya gusto ko maging maging kumbaga relax sa ating pagtalakay, pagpapalitan ng mga kuro-kuro. Sige lang, Sis Micah. So yun nga po. Unahin ko po yung leadership. Kasi yung leadership is wala pong basta sa sariling ko po, baka magalit po kasi yung ibang Brad, baka sabihin po. Basta yung leadership po, syempre parang pangalan nun? Wait. Hindi nagpa-function sa aking utak. Ay, yung service na lang. Kasi yung service na kanina binabanggit mo. Sa dami ng service, ano yung serbisyo na talagang yung gustong-gusto mo, na feeling mo talagang nakatulong talaga sa maraming mga kababayan natin? Yung lalo na sa mga komunidad natin. Ayaw nga po, yung sa service, yung sabi ko nga po kanina, lagi po kami, minsan nag-ano po kami sa mga tribo po, nag-feeding program, basta na, po, parang feeling ko po kasi pag nakita ko pong may natutulungan po kami, po, yun, parang magaan po sa pakiramdam, ganun. Okay. Siyempre sa friendship. Sige, tuloy lang. Sa friendship po, yun, dahil po sa RB, marami po ako naging kaibigan. So, yun nga po, sabi mo po, Brad Ronald, kahit hindi mo po gustong pakasama isang Brad, gagawin mo po. So, yun nga po. Parang may tinutukoy ka. Okay lang. Wala naman po. Ikaw naman, Emmanuel, mass comm student ka, siyempre in the future nasa field ka ng media. Siyempre sanay ka na rin yung mga bagay na mga samahan, grouping. Ngayon, paano mo ito gagawin bilang kunyari reporter ka at nakikita mo yung nangyayari sa iyong paligid, yung mga fraternity? At ikaw, syempre, hindi bilang fraternity, paano mo i-report yung mga bagay na yan? Ikaw ba magiging, kumbaga, bias sa yung pag-uulat? Kumbaga, may kakampihan ka ba o meron kang talagang, kumbaga, parang pipilitin mo sarili mo na walang pinipili? Siguro po, yung sasabi niyo po is parang hindi po ako magiging, meron po kasi kami inaaral na theory sa media po, which is yung hindi ko sure, nalito. Yung yung may theory po kami na parang, nag-aaral po kami ito media na hindi po kami nagbe-base sa kung ano lang po yung nakikita namin. Parang nag-explore po kami para hindi po maiwasan yung pagiging bias po. So, kung nasa tatanong niyo po is, as a future, kung broadcaster po, gano'n po, hindi po ako magiging bias. Kumbaga parang,
magiging ano ako, magiging isa po akong open-minded dun sa inaano ko po, ni-report ko po. Ayun po. Mm. Anong mga, siyempre very observant ka. Ano mga nababalitaan mo sa campus ninyo, yung mga ginagawa ng mga part member? Sige, okay lang naman. Wag ka lang magtukoy ng mga pangalan ng mga fraternity. Nakikita mo ba sa kanila na ang gugulo sa inyong campus, ang sisiga nila? Anong observation mo bilang mass comm student? Usually po, meron po akong kilalang ano po, di ko na mabanggitin yung name. Wag Usually na. may kilala po ako from TL, yung sa school ko po na ano po, isa po siyang part ng ano niyo po, ng SRB. Kasi po, natanong po siya sa akin one time ng ka-org ko po. Then, nakikita ko naman po sa kanya na ano po, super active niya po when it comes to leadership. Yun naman pala maganda pala sasabihin niya, Mike Hindi naman pala niya titiraan basta sa SRB talagang magagandang ginagawa. Kala ko kung ano na Kala mo, Baka mabash. Disclaimer lang. Hindi ka naman hindi ka maabot Ano naman, nasa Bicol yan si Mike ang mama mo lang magagalit sa iyo kapag negative sabihin mo sa SRB. Mama mo ang tatawag sa iyo mamaya. Sige. Anyway. Ready na po ako. Tatawagan niyo na ako. Okay. So, ikaw naman, Micah, kunyari, kukumbinsin mo si Emmanuel. Ano yung paraan ng pagkumbinsin mo sa kanya para pumasok ng fraternity? Sige, sample. Mag-observe kami. Kunyari, walang nakakarinig. Kunyari, lalapitan mo. Kunyari, isang sa campus nyo, isang eskwelahan kayo, lalapitan mo si Emmanuel, hindi member ng fraternity. Paano mo siya kukumbinsihin? May dala ka bang parang sige, pag hindi ka pumasok sa amin, ito iampas ko sa ito. Paano mo siya kukumbinsihin? Yung advantage po ng isang fraternity, lalo na po sa syempre una-una po yung brotherhood at support system. Yung fraternity ay maaring magbigay ng malalim na connection sa iba't ibang mga kasapi nito. So, syempre, for the example, may isa kaming kabrad o sis na kailangan. Syempre, tutulungan namin yan dahil yan naman talaga yung mahalaga sa isang kapatiran ay ang magtulungan. So, pangalawa, kasi tatlo yan Sige, ano yung tatlo? Sige, yung pangalawa. Leadership development. So, syempre, kapag bahagi ng isang fraternity ay maaaring magbigay ng pagkakataon para sa pag-udlan ng leadership skills. So, sa ikatlo naman po, networking opportunities. So, yun nga, tulad din sa unang sinabi ko, tungkol sa advantage ng isang fraternity ay maaaring magbigay ng malalim na connection tulad dito sa pangatlo nga, may-ari din siyang magbukas ng mga pintuan para sa networking sa iba't ibang larangan. Tulad dito po sa Facebook, di ba po may mga yung nagano ng trabaho, ganun, tapos may humingi po ng tulong. So syempre sa isang kapatiran, pag naalaman mong ganun po, kailangan tulungan. Okay, maganda. Pupunta naman tayo kay Manuel. Nakumbinsi ka ba, Manuel? Kunyari na nga. Nakumbinsi ka na, Char. Nililikot ka nga niya Sa sinabi na yan ni Micah, nakumbinsi ka na ba pumasok? Ewan ko lang, hindi ka pa makumbinsi. Kung nanonood ka man, disclaimer lang. Kimi. As of now po talaga, wala po talaga sa isip ko na join po sa ganun po. Pero if ever, siguro in the future po, pag ko po, why not naman po, kung yun naman po yung vision and mission ng yung SRP po. Ganun ba? So, siguro kulang sa yayain mo sa isang sa Jollibee dyan. Hindi naman sila mamilit kaya go na. Char. Ang galing. I like that. Walang SRB, walang pilitan. Kung kaya mo, wag. Yes. Ang galing. Okay, sige, maganda. Baka may gusto kang tanong sa kanya, Emmanuel. Baka may gusto kang tanong kay Micah.
Or ikaw naman, Micah, may gusto kang itanong kay bakit hanggang ngayon anong maging pwedeng mangyari na makumbinsi mo ang isang tao na walang paternity na magkaroon ng maging part member? Ano nga po ulit yung tanong? Hindi, alimbawa nga, yung bagay na sa isang, nangyari nga, sample na, kayong dalawa, kakausapin mo si Emmanuel na hindi part member. Parang, paano mo siya i-condition para pumayag maging part member? Sasabihin mo ba na ang pagiging part member, nakakatulong talaga ng malaki bilang estudyante, lalo na sa campus life? Paano mo sasabihin yan? Sige, i-apply mo na sa iyong... So yun, Emmanuel. Mami Ja, baka magalit ka. ang mama ni Emmanuel, si Sis Jackie, parang mama na rin niya ni Sis Yes. So yun nga, may tanong lang ako. Isang lang. Sige, tanungin mo, Sis. Kunwari, dyan sa kung saan ka pumapasok, kunwari may nagyaya sa'yo na isa siyang fraternity, yun nga is RB, willing ka bang pumasok dyan sa nyo? Ayun. Siguro, mag-stick ako sa sinagot ko kanina. Hindi talaga. Hindi. Kasi, meron naman, bawat tao naman, may freedom of, freedom of speech. Meron tayong freedom, may mga opinion sa akin na dapat maging valid. Kumbaga, ako, as a student, hindi ko pa siya naiisip na Jumay. Pero, yun nga, if I have chance sa future, pwede naman. Pero, ayun nga, kasi sinasabihin din po ako ni Mama na huwag ka Tama. Pero ngayon, sa pakiramdam mo ba, Emmanuel, magiging sagabal ang pagiging part member sa iyong pag-aaral? As of now, sa sitwasyon mo ngayon, parang parang kumbaga mas may kalayaan ka na bilang estudyante na hindi part member sa ginagawa mo bilang sa campus life. Pwede mo ba sabihin na gano'n? Po. Siguro, lang naman po. As a student po na part po ng different orgs po, parang hindi naman po siya, siguro ganun din po pag member ako ng isang frat po like SRB. Kasi sinabi nga po ni Ate Maika na parang, yung vision po parang vision mission po ng SRB is parang may may similarity na po sa RBC Atalay ko. Like promoting leadership po, yung mga ganun kineme po na kineme promotion po. So, hindi po, siguro, nasa akin na po yun. Siguro, time management na lang po talaga. Para hindi po ko masagapan. At the same time, Emmanuel, being a mass-comm student, dapat very much independent ka, di ba? Kumbaga, free ka, di ba? Lagi kang free. Hindi ka nakatali sa anumang organisasyon, di ba? Para sa ganun di ba? I know that. Kasi, kaya nga ako, nawala ako sa fraternity ng matagal din na panahon. Kasi nung pumasok ko sa media, dapat free ako Parang wala kang kinikilingan ng mga organization para lahat free kang sumama. Well, anyway, baka may gusto nang sabihin, 5 minuto na nalalabi sa ating programa. Micah, yung sa pag-aaral naman ninyo, kumusta yung pag-aaral mo bilang estudyante ng edukasyon? So, yun nga po. Ako po ay nagsisisi. Bakit? Ano bang course ang gusto mo talaga? Anong course? BEd po, Bachelor of Elementary Education. Hindi. Second year. Ba't mo sinabi na ikaw yung nagsisisi? Hindi, joke lang po yun. Baka mapagalitan ng akin ng nanay. Naman po siya, challenging. Okay, pero anong talagang profession ang gusto mo? Gusto ko talaga po maging police. So, talaga. kulang ng budget. Mas mahal ba ang pagiging police, ang criminology? Opo. Pa lang po, tuition. Mahal pa Kasi lang dito po sa pinapasukan ko pong paralan, wala po siyang tuition. Libre po siya.
Wow, ang galing naman. Scholar ka pala. Ano po siya, sa Baao Community College. Okay, sige. So, ano nakikita mo sa sarili mo after 3 years, pag-graduate mo, talagang kung ano na talaga, bilang guro na? Or baka mag-master ka pa muna? O talagang Siguro direct? po, hindi ko talaga po kasi pinangarap magturo kasi maikli po pasensya ko sa mga bata. Naman. Baka mawalan po agad ako ng lisensya. Oh, yung mga binabalita, no? Binabalita. Di ba, ay, di ba, Opo. Huwag ka na magpatulpo, magpaakal ka na sa programa. Okay, sige. Ikaw naman, Emmanuel, bilang mass comm student, kumusta na yung pag-aaral? As of now naman po, kinakaya naman and going pa rin po yung midterm namin. Alalahanin mo, nakikinig ang mama mo sa Hong Kong, ha? Pag nakita niya, huwag kang magbubulakbol. Kahit na, Hindi naman. basta sabi, hindi, nakikita ko sa'yo, yung resulta naman nakikita sa'yo lumalabas na matalino ka kaya very proud ang mama mo talaga sa'yo. At sa'yo din, syempre, si Smike ka. Kaya nga. Akala ko So, hindi. okay, ang mga mensahe mo sa mga gusto niyong batiin, may listahan ba kayo ng gusto niyong batiin, mga klase? Ay, ayun. teachers? Sige, yung pagkakataon, tag 2 minuto kayo. Sige lang. Sino mauna? Sige, ikaw muna, Emmanuel. Baka may mga Sige, listahan ka batiin. Ikaw muna, Ate May. Sige, ako muna. So yun nga po, magpapakilala po ulit ako. Ako po si Michael De Guzman, 2019-B from Delta Omicron Chapter Iriga. So ibinabati ko po yung Delta Omicron Chapter Iriga, Beta Chapter Iriga. So sa lahat po ng kasapi po sa SRB, LFS po sa inyong lahat, maigpit na kanang kamay. So pati po sa Baang Community College kung saan po ako nag-aaral, sa Solid Team Kamsur, PIAP Barangay Perpetual Health Iriga City Chapter, Nourishing Little Heart, Empowering Children Through Nutrition. So hindi pa pahuli ang aking pong family. Sa De Guzman family. Siyempre, sa mga kaklase ko po. From DED to D. So yun lamang po at maraming salamat. Okay, maraming salamat. Ikaw naman, Emmanuel. Ayun po, papakilala din po ulit ako. Ako po si Emmanuel Aquin. Siguro po, babatiin ko na lang po first of all, yung nanay ko baka magtampo. Yung nanay ko baka magtampo po. Lagi kong binabanggit ang mama mo sa pagtatapos ng programa sa ngalan ni Jackie Aquino. Lagi banggitin mo na rin. Sige. Then sa pamilya ko po, ayan. Nandito na po ako. Naiyak ako. Paano yung iyak? Lakihan pambaon, ma. Lakihan pambaon. So yun Ayun nga. po, yun po, sa school po na kung saan ako napasok, PLS, Pamantasan Quezon sa Pablo. Hello po. Ayan po. Then sa mga kaibigan ko po, yung totoong po kaibigan. Okay. Ayun Talagang mass comm student ka, no? May mga linya ka na sa'yo lang. Okay, maraming salamat sa inyong dalawa, mga bata. At sana ang naging guest natin ng una, talagang importante din yun, si Brad Marvin Aguda. Sana mangyari sa kanya yung nangyari sa buhay ninyo dahil mga bata pa kayo, Micah, Emmanuel, yung ganun katagumpay. Biro mo, from janitor, naging may-ari na mismo ng restaurant na kung saan siya nag-janitor muna. Kaya sana magandang buhay. Ang importante, huwag niyong kalimutan ng nasa taas. Lagi kayong magdasal at gagabayan kayong dalawa. At lahat na nakikinig, sana kahit ako at lahat na nakikinig, gabayan tayo. At maraming salamat sa inyo. Siyempre sa ngalan ni Marvin Aguda, yung guest natin kanina, sa ngalan ni Ramon Victorino, sa ngalan ni Amalia Quimado, at nakikinig. Yung mga nandito na Brad Mel Tixon, yung mga nandito, Brad Malunsay, Sunny, dito na Joey Kimpo, Relado, at iba pa.
sa ngalan ni Sis Nibia, Sis Amy Ray Sakura, si Sana Lay, siyempre sa ngalan ng yung anak niya nandiyan kanina, si Jackie Aquino, siyempre sa ngalan ng aming producer, Jojo Kiawit, sa ngalan po ng mga ito, ako po yung nagpapasalamat. Ito po yung lingkod, Ronnie Akal, Viva Saraba.